Ako si Mika, isang simpleng dalaga na lumaki sa isang tahimik na bayan sa probinsya. Ang aking pinsan, si Carlo, ay palaging kasama ko sa lahat ng bagay. Simula pagkabata, palagi kaming magkasama sa aming mga laro, pag-aaral, at kahit sa simpleng paglalakad sa tabing ilog. Ngunit sa likod ng aming masayang mga alaala, isang misteryo ang unti-unting bumabalot sa aming pagkakaibigan. Isang gabi, habang kami ay naglalakad pa uwi mula sa paglalaro sa kapitbahay, napansin namin ang kakaibang kinang sa ilalim ng puno ng mangga sa gilid ng kalsada. Ang kinang na iyon ay tila kumakaway sa amin, parang may sinasabi. Sa kabila ng dilim ng gabi, ang liwanag na iyon ay tila may sariling buhay. Misteryoso ngunit hindi nakakatakot. Mika, tingnan mo yan, bulong ni Carlo habang tinuturo ang kinang. Ano kaya yan? Hindi ko alam ang isasagot ko. Ang mga mata ko'y hindi makawala sa liwanag na iyon. Para bang nangungusap ito sa akin. Para bang may mensahe itong nais iparating. Hindi namin mapigilan ang sarili naming lumapit. Sa bawat hakbang na aming tinatahak, pakiramdam ko'y may kung anong bumabalot sa aming pagkatao. Isang damdamin ng pag-aalinlangan, ngunit kasabay nito'y ang hindi maipaliwanag na pagnanais na malaman, ang lihim sa likod ng kinang. Pagdating namin sa ilalim ng puno, nagulat kami sa aming nakita. Isang maliit na bato, kasing laki ng palad, ang pinanggagalingan ng liwanag. Napakaganda nito, tila gawa sa kristal. Ngunit higit pa sa kanyang pisikal na anyo, may kakaiba sa bato. Parang may enerhiyang dumadaloy mula rito patungo sa amin. Carlo, pakiramdam ko'y hindi ito pangkaraniwang bato, sabi ko. Para bang may kung anong kakaibang lakas ito. Nagkatinginan kami ni Carlo, parehong nagtatanong ang aming mga mata. Ano ang gagawin namin sa batong ito? Ngunit bago pa man kami makapagdesisyon, isang malamig na hangin ang dumaan at nagdala ng kakaibang mensahe sa aming pandinig. Magtiwala kayo sa akin. Pabulong ngunit malakas na tinig ang aming narinig. Hindi namin alam kung saan nanggaling ang tinig na iyon, ngunit malinaw ito sa aming pandinig. Isa itong boses na hindi namin kilala, ngunit may kasamang damdamin ng seguridad, isang pakiramdam na tila hindi kami dapat matakot. Sa kalituhan, napatingin kami sa paligid, ngunit wala kaming nakita. Ang paligid ay tahimik, ang hangin ay patuloy na malamig, ngunit ang bato ay naroon pa rin, nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nagpasya kaming kunin ang bato at dalhin ito sa bahay. Kahit hindi namin alam kung ano ang tunay nitong layunin, ang kakaibang lakas na bumabalot dito ay tila nagbigay sa amin ng tiwala na magiging maayos ang lahat. Ngunit sa aming pag-uwi, naramdaman ko ang simula ng bagong yugto ng aming buhay, ang simula ng isang kwento na puno ng misteryo at pagtuklas. Habang kami naglalakad pa uwi, nararamdaman ko ang kakaibang presensya sa paligid. Parang may sumusunod sa amin, ngunit sa bawat paglingon namin, wala kaming makita. Sa kabila ng lahat, ang bato ay tila nagbibigay ng lakas at kapanatagan sa amin. Ngunit ano nga ba ang tunay na layunin ng batong ito? Ano nga ba ang nais nitong iparating sa amin? Makalipas ang ilang araw, nagsimula ng mangyari ang mga kakaibang bagay. Ang mga bagay sa bahay ay gumagalaw ng kusa. Ang mga pinto ay bumubukas kahit walang hangin at ang mga patay na ilaw ay kusa ring nagkakailaw. Sa bawat pangyayari, ang bato ay nagniningning ng mas maliwanag, para bang ito'y nagmamasid at nagmamanman sa aming bawat galaw. Hindi nagtagal, napagtanto namin ni Carlo na ang batong ito ay hindi lamang isang simpleng bato. Isa itong kaibigan, isang hindi nakikitang kaibigan na handang tulungan kami sa lahat ng bagay. Ngunit sa likod ng kanyang pagtulong, may mga tanong na patuloy na bumabalot sa aming isipan. Sino siya? Ano ang tunay niyang layunin? At paano namin matutunan ang tiwala sa isang kaibigang hindi namin nakikita? Sa bawat araw na lumilipas,
lumalalim ang aming pagkakaintindihan at tiwala sa hindi nakikitang kaibigan. Ngunit alam namin na hindi ito maaaring magpatuloy ng walang hanggan. Isang gabi, habang kami nag-uusap tungkol sa aming mga karanasan, isang malakas na pagyanig ang naramdaman namin mula sa ilalim ng lupa. Napatingin kami sa isa't isa, puno ng takot at pag-aalala. Mika, ano yan? Tanong ni Carlo. Puno ng pag-aalinlangan. Hindi ko alam ang isasagot ko. Ngunit sa kabila ng aming takot, naramdaman namin ang ibang kakaibang presensya sa paligid. Isang presensya na tila nagsasabing may mas malalim na lihim na dapat naming tuklasin. Muli kong tiningnan ang bato. Ang dati nitong kinang ay nag-iba, tila nagbabanta ng bagong yugto ng aming kwento, isang yugto na puno ng pagtuklas at masalimuot na misteryo. Ngayon, alam namin na hindi lang ito basta-basta kwento ng pagkatuto ng tiwala. Isa itong kwento na magdadala sa amin sa mas malalim na pag-unawa sa mundo ng misteryo at pantasya. Sa kabila ng mga pangyayaring bumabalot sa aming maliliit na mundo, ako at si Diego, ang pinsan kong kasingkulit ng isang alon sa dagat, ay natagpuan ang aming sarili sa isang sitwasyon na higit pa sa aming inaasahan. Mula nang marinig namin ang tinig ng kaibigang di nakikita, hindi na kami mapakali sa pag-usisa. Maraming katanungan ang bumabalot sa aming isipan. Ngunit sa halip na magduda, mas pinili naming magtiwala sa mga salitang binitiwan ng mahiwagang tinig. Isang umaga, nagising ako sa isang kakaibang pakiramdam. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila may dalang mensahe. Nagpunta ako sa likod ng bahay, sa aming paboritong lugar, kung saan laging nagsisimula ang aming mga kwento. Nakita ko si Diego doon, nakaupo sa ilalim ng lumang puno ng mangga. Ang mga mata niya ay puno ng katanungan, ngunit may ningning ng kasabikan. Naalala mo ba ang sinabi ng tinig kagabi? Tanong ko sa kanya. Tumango siya, sabay sabi, oo, tungkol sa daang patungo sa mundo ng mga bagay na di nakikita. Hindi ko lubos maisip kung paano namin makikita ang isang bagay na di nakikita. Ngunit sa pagkakataong iyon, ang aking puso ay puno ng pag-asa. Sa kabila ng aming batang edad, ramdam ko ang bigat ng aming misyon. Ang misyon na hindi lamang para sa amin, kundi para sa lahat ng mga batang naghahanap ng kasagutan sa kanilang mga katanungan. Sa aming harapan, sa ilalim ng punong mangga, may tila liwanag na lumitaw. Nakakapagtaka, ngunit hindi kami natakot. Sa halip, ang liwanag na iyon ay nagbigay sa amin ng lakas ng loob. Sinundan namin ito at ang mga hakbang namin ay tila nagdadala sa amin sa ibang dimensyon. Narating namin ang isang lugar na puno ng kulay at liwanag, isang mundo na parang galing sa ating mga kwentong pambata. Ang mga halaman ay nagkukulay ginto at ang langit ay may mga ulap na hugis, pusong umiikot sa paligid. Sa gitna ng lugar na iyon, may isang malaking pintuan na yari sa kristal. Diego, ito na kaya ang pintuan patungo sa mundo ng mga bagay na di nakikita? Tanong ko. Sa pagkakataong iyon, narinig namin ang tinig na naging gabay namin. Tama kayo mga bata. Sa likod ng pintuan na ito, makikita ninyo ang mga bagay na di nakikita, ang mga bagay na mahalaga ngunit madalas naliligtaan. Hindi na kami nagdalawang isip. Hinawakan namin ang pintuan at sa pagbukas nito, kami ay napalibutan ng liwanag. Ang liwanag ay tila naging isang agos na nagdala sa amin sa iba't ibang alaala. Nakita namin ang aming mga pamilya, ang mga ngiti ng aming mga mahal sa buhay, at ang mga pangarap na matagal nang inaasam. Diego, ito ang mundo ng mga bagay na di nakikita, ang mundo ng pagmamahal, tiwala at pag-asa, ang bulong ko sa kanya. Ngunit sa kabila ng ganda ng aming nadarama, may bahagi ng mundo na tila may anino. Isang anino na unti-unting lumalapit sa amin. Naramdaman namin ang malamig na hangin na dulot nito at sa kauna-unahang pagkakataon kami ay nakadama ng takot. Hindi lahat ng di nakikita ay mabuti.
ang sabi ng tinig. Kailangan ninyong mag-ingat at magtiwala sa isa't isa. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa amin ng lakas. Alam namin na ang tiwala ay hindi lamang sa kaibigang di nakikita kundi pati na rin sa aming isa't isa. Hinawakan ko ang kamay ni Diego at sa pakiramdam ng pagkakaisa, ang anino ay unti-unting naglaho. Ngunit sa pagbalik ng liwanag, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Si Diego ay naglaho at sa aking harapan ay isang salamin na nagpapakita ng isang lumang bahay, ang bahay na madalas naming puntahan tuwing bakasyon. Ang tinig ay muling nagpakita, ngunit ngayon ay may kasamang babala. May lihim na itinatago ang bahay na iyon. Kailangan mong malaman ang katotohanan. Ngunit mag-ingat ka sapagkat ang mga sagot ay may kapalit. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng tinig, ngunit ang aking puso ay puno ng determinasyon. Alam ko na sa paglalakbay na ito, hindi lamang ang tiwala ang mahalaga, kundi pati na rin ang tapang. Sa huli, ako ay naiwan sa mundo ng mga bagay na di nakikita. Ngunit may bagong misyon. Ang misyon na hanapin si Diego at tuklasin ang lihim ng lumang bahay. Ngunit sa pagharap ko sa salamin, hindi ko maiwasang magtanong, ano ang kapalit ng mga sagot na aming hinahanap? Sa gitna ng nagbabagang init ng araw, kami ni Joanne ay naglalakad patungo sa lumang bahay ni na Lolo Damian. Sa aming palagay, dito nagsimula ang lahat ng misteryo. Ang bahay na ito, na tila luma na sa labas, ay puno ng mga alaala ng aming pagkabata. Ngunit sa kabila ng kasiyahan, mayroong palaging pakiramdam na may hindi nakikitang mata na nanonood sa amin. Bakit nga ba natin ito ginagawa, kuya? Tanong ni Joanne habang pinapahid ang pawis sa kanyang noo. May nararamdaman akong kakaiba, Joanne. Parang may gustong sabihin si Lolo Damian sa atin. Kahit wala na siya, sagot ko, sinusubukan na hindi ipakita ang kaba sa aking boses. Pagdating namin sa bahay, agad naming napansin ang kakaibang liwanag na nagmumula sa bintana ng silid-aklatan. Sa kabila ng takot, nagpasya kaming pumasok. Ang liwanag ay nagmumula sa isang lumang libro na nakabukas sa lamesa. Ang mga pahina nito ay kumikislap, tila ba may sariling buhay. Hindi ko ito naaalala dati, sabi ni Joanne, habang dahan-dahang lumapit sa libro. Nang hawakan niya ang libro, bigla kaming nakaramdam ng pag-iinit sa aming mga palad. Ang paligid ay nagbago at kami ay napadpad sa isang lugar na hindi namin inaasahan. Kami ay nasa isang kagubatan, puno ng makukulay na ilaw at mga bulaklak na hindi namin nakikita sa tunay na mundo. Anong nangyayari, kuya? Tanong ni Joanne. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pagkamangha. Ewan ko, Joanne, pero pakiramdam ko ay hindi tayo dapat matakot. Sagot ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Habang naglalakad kami sa kagubatan, isang hugis ng tao ang lumitaw mula sa mga puno. Siya ay isang matandang lalaki na may mahabang balbas at ang kanyang mga mata ay tila may lihim na kaalaman. Magandang araw, mga bata, sabi ng matanda. Ang kanyang boses ay parang musika sa aming pandinig. Ako si Elian, ang tagapangalaga ng lihim na daigdig. Hindi namin alam na may ganitong lugar, sabi ni Joanne, nagtataka. Maraming bagay ang hindi ninyo pa nalalaman, tugon ni Elian, nakangiti. Ngunit narito kayo dahil sa inyong tiwala sa isa't isa. Ang pagkakaibigan ninyo ay ang susi sa ganitong mundo. Nagsimula kaming magtanong tungkol sa daigdig na ito at si Elian ay nagkwento tungkol sa mga nilalang na naninirahan dito. Mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao, ngunit may kakayahang makipag-ugnayan sa mga taong may dalisay na puso. Ano ang layunin ng iyong pagpunta dito? Tanong ni Elian. Ang kanyang tingin ay matalim at puno ng pag-unawa. Sa totoo lang, hindi namin alam, sagot ko. Ngunit pakiramdam namin ay may dapat kaming matutunan. Ang daigdig na ito ay maaaring magbigay ng mga sagot, sabi ni Elian habang inaabot ang isang maliit na kristal kay Joanne.
Ito ay isang regalo. Gamitin ito upang makita ang mga bagay na hindi nakikita. Nang hawakan ni John ang kristal, nagbago ang paligid. Ang mga puno ay naging malakristal, ang hangin ay puno ng mabangong samyo, at ang mga nilalang na dati hindi namin nakikita ay nagsimulang magpakita. Sila ay maliliit at malaengkantada, naglalaro sa hangin na parang mga alitaptap. Sa aming paglalakbay sa kagubatan, natutunan namin na ang daigdig na ito ay puno ng mga lihim at mga aral. Ang tiwala sa isa't isa, ang pagkakaibigan, at ang pag-unawa sa mga bagay na hindi nakikita ay mahalaga upang mapanatili ang balanse ng dalawang mundo. Ngunit sa gitna ng aming paglalakbay, isang kakaibang nilalang ang lumapit sa amin. Siya ay may pakpak na parang paru-paro, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. "Tulungan niyo ako," sabi ng nilalang, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. "May panganib na darating sa inyong mundo." Napatigil kami at ang aming mga puso ay napuno ng kaba. Ano ang ibig sabihin nito? Anong panganib ang tinutukoy niya? "Anong panganib?" tanong ni Joanne, ang kanyang boses ay nanginginig. "Babalik ang mga nilalang na may masamang hangarin. Ang inyong mundo ay nasa panganib," sagot ng nilalang, bago siya naglaho sa manipis na hangin. Kami ni Joanne ay nagkatinginan. Ang aming paglalakbay ay hindi pa tapos. Kami ay naparito upang matuto, ngunit ang aming misyon ay higit pa sa aming inaasahan. Sa kabila ng takot, naramdaman naming kailangan naming harapin ang hamon na ito. Sa aming pagbabalik sa bahay ni Lolo Damian, dala namin ang kristal ni Elian at ang bagong kaalaman na dapat gamitin. Ngunit ang tanong ay, paano? Sa takip silim, kami ay nakaupo sa harapan ng bahay, nag-iisip. Ang mga bituin ay nagsimulang kumislap sa kalangitan at ang hangin ay puno ng mga bulong ng kagubatan na tila may sariling kwento. Ngunit sa likod ng katahimikan, naramdaman namin ang papalapit na panganib. At sa oras na iyon, sa gitna ng kadiliman, isang anino ang dumaan sa harap namin. Isang anino na hindi namin inaasahan, isang anino na nagbigay babala sa isang mas malaking misteryo. Ang aming kwento ay hindi pa tapos at kami ay nahaharap sa bagong pagsubok. Ngunit sa aming puso, alam namin na ang aming tiwala sa isa't isa ang magiging susi upang malampasan ito. Ano ang susunod na mangyayari? Sa likod ng bawat anino, sa likod ng bawat bulong, ay ang simula ng isang bagong kabanata sa aming kwento. Nagsimula ang umaga sa isang misteryosong alingawngaw na tila nagmumula sa lumang bahay sa tabi ng aming tinitirhan. Ako si Andrea, 12 taong gulang, at kasama ko ang pinsan kong si Marco, na mas matanda sa akin ng 2 taon. Sa aming murang edad, madalas kaming nakararamdam ng pagkabagot sa aming maliit na baryo. Ngunit ang lumang bahay na iyon ay palaging nagbibigay sa amin ng kakaibang pakiramdam ng pag-usisa. Hindi namin maipaliwanag kung bakit tila may bumubulong sa amin mula sa loob ng bahay. Ngunit nararamdaman ko ang kanyang presensya, isang kaibigang hindi nakikita. Para bang may nagmamasid sa amin, nag-aanyaya, ngunit hindi namin tiyak kung saan kami dadalhin ng kanyang imbitasyon. "Nararamdaman mo ba ang nararamdaman ko?" tanong ni Marco habang naglalakad kami papunta sa harap ng lumang bahay. Ang kanyang mga mata ay puno ng tanong at pag-aalala. Tumango ako. "Oo, Marco, para bang may nais siyang ipakita sa atin." Ang bahay ay matagal nang abandonado. Ang mga dingding nito'y may mga bitak, ang bubong ay may ilang bahagi na sira. Ngunit sa kabila ng itsura nito, may kakaibang anyo ito na tila nakakaakit sa amin. Sa kabila ng takot, mas nangingibabaw ang aming pag-usisa. Nang buksan namin ang pinto, nagulat kami dahil hindi ito nakalak. Ang tunog ng mga kalawangin na bisagra ay tila isang panibagong alingawngaw na nagmumula sa kalalimang bahagi ng bahay.
Ang loob nito ay puno ng alikabok at mga lumang muebles na tila naman may buhay pa. Habang naglalakad kami sa loob, naramdaman ko ang malamig na hangin na bumalot sa akin. Tila may bumubulong sa akin, ngunit hindi ko maipaliwanag kung ano ang sinasabi nito. Sa isang sandali, natigilan ako sa isang lumang larawan na nakasabit sa dingding. Isang larawan ng dalawang batang magkamukha, magkahawak kamay at may nangiting hindi mo matutukoy kung masaya o puno ng misteryo. Parang tayo, Andrea, bulong ni Marco, na tila nawili rin sa pagtingin sa larawan. Sino kaya sila? Habang nagmumuni-muni kami, biglang umihip ang hangin mula sa likuran at ang isang lumang libro na nakapatong sa mesa ay bumukas. Lumapit kami at tiningnan ang mga pahina. Ito'y puno ng mga kwento tungkol sa baryo, mga sinaunang kwento ng mahika at mga kakaibang nilalang. Ngunit ang isang pahina ang nakatawag ng pansin ko, isang kwento tungkol sa kaibigan ng mga kabataan. Bichara, minsan daw may isang di nakikitang kaibigan na tumutulong sa mga batang tulad natin. Basa ni Marco sa pahina. Sinasabing siya'y nag-aanyaya sa mga kabataan upang matutunan ang halaga ng tiwala at pagkakaibigan. Napatingin kami sa bawat isa, parehong nagtataka kung iyon nga ang nararamdaman namin. Ngunit bago pa man namin maiproseso ang lahat ng ito, biglang nagbukas ang isang lihim na pintuan sa gilid ng silid. Ang tunog nito ay parang pagkikiskisan ng mga bato na matagal nang nakatago. Sa kabila ng takot, nararamdaman namin ang pang-akit ng pintuan. Para bang ito ang sagot sa lahat ng katanungan namin. Sa likod ng pintuan, bumungad sa amin ang isang makipot na daan patungo sa isang lihim na hardin. Ang mga halaman ay kumikislap sa liwanag at ang hangin ay puno ng matamis na samyo ng mga bulaklak. Hindi ko alam na may ganito dito, sabi ni Marco na puno ng pagtataka. Habang naglalakad kami sa gitna ng hardin, nararamdaman ko ang presensya ng aming di nakikitang kaibigan. Para bang siya'y nasa paligid namin, nagbabantay at naggagabay. Sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang kapayapaan, na para bang ang lahat ng ito ay bahagi ng isang plano. Ngunit sa isang sulok ng hardin, may nakita kaming isang lumang kahon. Ang kahon ay may mga ukit na tila mga sinaunang simbolo. Nang buksan namin ito, ang laman nito ay isang lumang liham na may punit-punit na bahagi. Ang mga salitang mababasa ay, sa inyong pagtitiwala, matatagpuan ang... Ngunit ang huling bahagi ay wala. Sino ang nagsulat ng liham na iyon? Ano ang kahulugan ng mga simbolo? At higit sa lahat, ano ang matatagpuan namin sa aming pagtitiwala? Sa kabila ng mga tanong, nararamdaman ko ang mas matinding pagnanais na alamin kung ano ang nasa dulo ng lihim na ito. Tila ang aming kaibigan ay may nais na iparating isang aral na higit pa sa aming inaasahan. At habang tumatayo kami sa gitna ng hardin, naramdaman ko ang malamig na hangin na umihip sa paligid. Para bang may bumubulong sa aming pandinig, ngunit ang kanyang mensahe ay nananatiling isang misteryo. Ngunit isang bagay ang tiyak, ang aming kaibigan ay hindi pa tapos sa kanyang kwento. At sa aming mga puso, alam namin na ang susunod na hakbang ay ang pagtuklas sa kung ano ang nasa likod ng mga salitang iyon. Ang matatagpuan namin sa aming pagtitiwala. Habang lumalalim ang gabi, nagpasya kaming bumalik sa bahay. Ngunit sa pagbalik namin, napansin kong may kakaibang anyo sa lilim ng buwan. Isang anyo na tila pamilyar ngunit hindi ko mawari. Ang kanyang mga mata ay puno ng hiwaga at sa isang iglap nawala ito sa dilim. Sino siya at paano siya konektado sa aming kaibigang di nakikita? Ang sagot ay nananatiling isang misteryo na magdadala sa amin sa isang paglalakbay na hindi namin inaasahan. Mula nang bumalik kami sa lumang bahay ng aming lola, ang bawat kanto, bawat sulok ay tila ba may kwento na gustong ipahayag sa amin. Hindi na kami natatakot sa mga naririnig na bulong
o sa malamlam na ilaw na kumikislap sa gabi. Sa halip, nagkaroon kami ng mas malalim na pagnanasa na tuklasin ang bawat misteryo na bumabalot sa lugar na ito. Alam mo, Lila, sabi ni Marco habang kami naglalakad papuntang silid-aklatan. Parang nararamdaman ko na may pumapansin sa atin, parang may gustong ipakita sa atin. Tumango ako, sinasang-ayunan siya. Oo nga, Marco, lalo na nung nakita natin ang lumang larawan ng lola na may kasama siyang batang babae. Sino kaya iyon? Inabot namin ang silid-aklatan, isang lugar na puno ng alikabok at mga libro na tila matagal nang hindi nabubuksan. Sa gitna ng silid ay may malaking mesa kung saan nakapatong ang isang antigong lampara. Inilawan ito ni Marco at bigla akong napansin ang kakaibang liwanag na nagmula sa likod ng mga lumang aklat. Lila, tingnan mo ito, bulong ni Marco habang inaangat ang isang makapal na aklat. Sa likod nito ay may maliit na pinto, halos hindi mo mapapansin kung hindi titingnan ng mabuti. Hindi ko alam na may pinto dito, sabi ko, puno ng pagkamangha. Ano kaya ang nasa likod nito? Bumukas ang pinto ng marahan at lumitaw ang isang madilim na pasilyo. Ramdam ko ang paglamig ng hangin na nagmumula sa loob na tila ba may kakaibang enerhiya na nagmumula doon. Pinagmasdan namin ni Marco ang bawat hakbang, pinakikiramdaman kung ano ang susunod na mangyayari. Habang papalalim kami sa pasilyo, unti-unting nagliliwanag ang paligid. Tila ba may mga ilaw na umuusad sa tabi namin, naggagabay sa aming landas. Hanggang sa makarating kami sa isang mas malawak na silid, puno ng mga lumang kasangkapan at iba't ibang bagay na hindi namin inaasahan. Sa gitna ng silid ay may malaking salamin, tila ba isang portal na humihigop sa aming atensyon. Lumapit kami rito at nakita ang aming mga refleksyon, ngunit may kakaiba. Hindi kami nag-iisa sa salamin. Sa likod ng aming mga refleksyon ay may anyong hindi namin maipaliwanag. Isang batang babae nakangiti sa amin. Marco, sino siya? Tanong ko, nanginginig ang boses. Parang siya yung nasa larawan kasama si Lola. Hindi sumagot si Marco. Sa halip, lumapit siya sa salamin at tila ba nakikipag-usap sa batang babae. Ikaw ba ang gumagabay sa amin? Tanong niya, puno ng pag-asang malaman ang katotohanan. Biglang lumiwanag ang buong silid at narinig namin ang isang boses, malambing, puno ng pagmamahal. Oo, ako ang kaibigan ni Lola. Ako ang nagbabantay sa inyong paglalakbay, sabi ng boses. Naramdaman ko ang biglang kalungkutan sa aking puso. Bakit mo kami ginagabayan? Ano ang gusto mong ipakita sa amin? May lihim na dapat ninyong malaman, tugon ng boses. Isang lihim na magpapalaya sa inyong pamilya mula sa sumpa ng nakaraan. Napatitig kami ni Marco sa salamin, puno ng katanungan. Ano ang sumpa na iyon? Paano namin ito mapapalaya? Ngunit bago pa man kami makasagot, biglang umikot ang silid, tila ba kami nasa gitna ng isang buhawi ng alaala. Nakita namin si Lola, bata pa, kasama ang batang babae, masaya at puno ng buhay. Ngunit sa likod nila ay may anino, isang anyo na puno ng galit at hinanakit. Ang anino, bulong ni Marco, siya ang may dala ng sumpa. Biglang humupa ang buhawi at nagbalik kami sa silid-aklatan. Nag-iisa at ang maliit na pinto ay muling nagsara. Nakita mo ba iyon, Marco? Tanong ko, puno ng takot at pagkamangha. Kailangan nating malaman ang buong kuwento. Kailangan nating tulungan si Lola. Tumango si Marco, puno ng determinasyon. Oo, Lila. Ngunit paano natin haharapin ang anino? Paano natin malalaman ang buong katotohanan? At dito na namin napagtanto, ang anino ay hindi basta-basta mawawala. Kailangan namin hanapin ang mga sagot sa nakaraan at isa lamang ang sigurado. Ang aming kaibigan na di nakikita ay may susi sa lahat ng ito. Ngunit sa kabila ng lahat, nararamdaman namin na hindi kami nag-iisa sa aming paglalakbay. Ang batang babae sa salamin,
Ang aming kaibigan ay magbibigay sa amin ng lakas at gabay para harapin ang misteryo ng aming pamilya. Habang iniisip namin ang susunod na hakbang, narinig namin ang marahang tawag mula sa labas ng silid-aklatan. Marco, Lila, kailangan ninyong pumunta dito. Isang pamilyar na boses ni Lola. Ngunit may kakaiba rito, isang pahiwatig na may bagong revelasyon na maghihintay sa amin. Pumunta kami sa pinagmulan ng tawag, puno ng pag-asa at kaba. Ano kaya ang naghihintay sa amin? Ano kaya ang tunay na lihim ng aming pamilya? Ang paglalakbay namin ay nagsisimula pa lamang. Hindi ko akalain na ang mga simpleng laro namin ni Lila sa bakuran ng lola ay hahantong sa isang di malilimutang karanasan. Simula nang marinig ni Lila ang kwento tungkol sa anino, isang di nakikitang kaibigan na sinasabing nagbabantay sa mga batang katulad namin, hindi na siya mapakali. Nagumpisa ito bilang isang simpleng laro, isang paraan upang magpatawa sa isa't isa at magpanggap na kakaiba ang mga pangyayari sa paligid. Ngunit sa paglipas ng mga araw, tila nagiging mas totoo ang mga kwento tungkol sa anino. Isang gabi, habang naglalaro kami sa likod ng bahay, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumampi sa aking balat na para bang may ibang presensya na sumasama sa amin. Nagkatinginan kami ni Lila at sa kanyang mga mata, nakita ko ang parehong pag-aalala na nararamdaman ko. Nararamdaman mo rin ba? Tanong niya, halos pabulong. Tumango ako, hindi sigurado kung paano sasabihin ang nararamdaman ko. Para bang may nanonood sa amin, isang presensya na hindi namin maipaliwanag. Nang gabing iyon, nagpasya kaming tuklasin ang buong bakuran, nagbabaka sakaling makita ang anumang palatandaan ng anino. Sa aming pag-iikot, napansin ko ang kakaibang liwanag na nagmumula sa lumang balon sa likuran ng bahay. Sa kabila ng pag-aalinlangan, tinawag ko si Lila at magkasama kaming lumapit doon. Habang papalapit kami, tila ba may kung anong puwersa ang humihila sa amin patungo sa balon. Nagkatinginan kami ni Lila, parehong kinakabahan, ngunit puno ng determinasyon. Baka dito natin siya matutuklasan, sabi niya, puno ng pag-asa sa kanyang tinig. Nang silipin namin ang loob ng balon, naramdaman ko ang biglaang pag-ikot ng paligid. Para bang ang simpleng balon ay nagiging isang portal sa ibang mundo. Hinila ko ang kamay ni Lila, ngunit bago pa kami makalayo, isang malambing na tinig ang nagmula sa loob. Huwag kayong matakot, ako ang anino, ang kaibigang di nakikita. Nagulat ako, hindi alam kung paano tutugon. Ang tinig ay parang musika, puno ng misteryo, ngunit tila ba may kasamang pagkakaibigan. Ano'y gusto mo sa amin? Tanong ni Lila, mas matapang kaysa sa akin. Isang lihim, sagot ng tinig. Isang katotohanan na matagal nang nakatago. Ang inyong pamilya ay may koneksyon sa akin sa pamamagitan ng inyong lola. Nagulat kami ni Lila. Ang aming lola, na kilala sa pagiging mapagmahal ngunit may misteryosong pagkatao, ay tila may koneksyon sa anino. Ano bing ibig mong sabihin? Tanong ko, puno ng pag-aalinlangan. Ang inyong lola ay dating tagapangalaga ng portal na ito. Siya ang nagprotekta sa mundo ng mga di nakikita at kayo ang susunod sa kanyang yapak. Ngunit kailangan ninyong magtiwala sa isa't isa at sa akin upang magawa ito. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang mga sinabi ng anino. Ang simpleng laro ay nagiging mas seryoso, puno ng pananabik ngunit kasabay ng takot. Ang mga mata ni Lila ay puno ng pag-iisip at alam kong pareho kaming nahaharap sa isang desisyon. Bakit kami? Tanong ni Lila puno ng curiosity. Ang dugo ninyo ay may koneksyon sa mundo ng mga di nakikita. Kayo ang susi upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng dalawang mundo. Ngunit may panganib, may mga puwersa na nais sirain ang balanse na ito. Habang tumatagal ang usapan, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Ngunit sa kabila ng takot, naramdaman ko rin ang pagkakaisa namin ni Lila.
Sa kabila ng aming mga pagkakaiba, natutunan namin ang halaga ng pagtitiwala sa isa't isa. Handa kami, sabi ni Lila, puno ng tapang sa kanyang tinig. Anong kailangan naming gawin? Ngunit bago pa sumagot ang anino, narinig namin ang isang malakas na pagkaluskos mula sa likuran. Sa paglingon namin, nakita namin ang isang pamilyar na mukha. Ang aming lola, nakatayo sa gilid ng hardin. May hawak na lumang aklat na tila ba puno ng mga lihim. Hindi kayo nag-iisa, sabi ng lola, puno ng determinasyon sa kanyang tinig. Ang kwento ng anino ay bahagi ng ating pamilya, ngunit may mga bagay na kailangan ninyong malaman. Ngunit bago pa niya maipaliwanag, naramdaman namin ang biglaang pag-ikot ng hangin. Ang paligid ay tila ba nagbabago at alam kong hindi kami handa sa susunod na hakbang. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang tapang sa puso ko. Alam kong kasama ko si Lila at hindi kami nag-iisa. Ang aming pakikipagsapalaran ay nagsisimula pa lamang. At sa kabila ng takot, alam naming may mas malalim na kwento ang naghihintay sa amin. Isang lihim na magpapabago sa amin magpakailanman. Sa aming paglalakbay sa lumang bahay ng aming lola, hindi ko inakalang ang simpleng pagbisita namin ni Marco ay hahantong sa isang kakaibang karanasan. Ang bahay na ito, na tila isang tahimik na tagpuan ng aming kabataan, ay naglalaman pala ng mga lihim na matagal nang nakatago. Sa bawat hakbang namin sa makalumang sahig na kahoy, tila may bumubulong sa amin na magpatuloy, natuklasin ang hindi nakikita. May nararamdaman ka bang kakaiba? Tanong ni Marco habang naglalakad kami sa makipot na pasilyo. Tumango ako. Hindi ko maipaliwanag, ngunit may kung anong puwersa ang nagtutulak sa akin na buksan ang bawat pintuan na madaanan namin. Parang may kung anong nag-aabang sa kabila ng mga ito. Naalala ko ang sinabi ni Lola bago siya pumanaw. Hindi lahat ng nakikita mo ay totoo, at hindi lahat ng hindi mo nakikita ay hindi totoo. Noon ay bata pa ako, at hindi ko lubos na naintindihan ang ibig sabihin ng kanyang mga salita. Ngunit ngayon, habang kami ni Marco ay nasa harap ng isang pintuan na tila hindi pa namin nakikita noon, parang may bagong kahulugan ng mga sinabi ni Lola sa akin. Marco, tingnan mo ito, sabi ko, sabay turo sa pintong gawa sa lumang kahoy na may ukit ng mga kakaibang simbolo. Hindi ito ang karaniwang pintuan sa bahay ni Lola. Mukhang ito ay hindi nagagalaw sa mahabang panahon, ngunit sa kabila nito, para bang may enerhiya itong isinusubo sa amin. Sa aming pagtatalo kung bubuksan ba namin ito o hindi, isang malamig na hangin ang dumaloy mula sa ilalim ng pintuan. Muli, naramdaman ko ang bulong. Hindi ito bulong ng takot, kundi ng pag-anyaya. Para bang isang kaibigan na matagal nang naghihintay na kami bumalik. Buksan natin, sabi ni Marco, puno ng kagustuhan. Sa kabila ng kaba, alam namin na ito ang tamang gawin. Hinila ko ang pingga at sa isang iglap, bumukas ang pintuan na may kasamang mahina, ngunit misteryosong ingit. Sa loob ng silid, ang mga dingding ay puno ng mga lumang litrato at sulat kamay na mga tala. Tila ito ay isang kuwarto na hindi na binuksan sa loob ng maraming taon. Sa gitna ng silid ay isang maliit na mesa puno ng mga libro na may iba't ibang laki at kapal. Isa sa mga ito ang agad na pumukaw sa aking pansin. Isang librong may pamagat na ang kaibigan sa kabila. Habang binubuksan ko ang libro, naramdaman ko ang presensya ng isang bagay o ng isang tao. Hindi ko man ito nakikita, alam kong hindi kami nag-iisa sa silid. Ang mga pahina ng libro ay puno ng mga kwento tungkol sa isang kaibigan na hindi nakikita. Isang gabay na palaging nandiyan, ngunit hindi mo makikita ng mga mata. Marco, tingnan mo ito, sabi ko, sabay abot ng libro sa kanya. Habang binabasa niya ang ilang pahina, nakita ko ang kanyang mga mata na nagliwanag sa pagkamangha. Parang kwento natin ito, hindi ba? Tanong niya, puno ng pagtataka. Habang patuloy kaming nagbabasa, unti-unti naming naintindihan ang koneksyon ng lahat ng nangyayari sa amin.
Ang kaibigan na hindi nakikita ay hindi isang multo, kundi isang enerhiya na nagmumula sa pagmamahal at tiwala. Ang bawat kwento sa libro ay nagsasalaysay ng mga tao na natutong magtiwala sa kanilang mga sarili at sa kanilang mga mahal sa buhay, sa kabila ng mga panganib at misteryo na bumabalot sa kanilang paligid. Sa gitna ng aming pagbabasa, biglang may kumalabog sa likuran namin. Bumagsak ang isang lumang litrato mula sa dingding. Ang litrato ay isang larawan ni Lola, nakangiti habang nakatayo sa tabi ng pintuan. Sa kanyang tabi ay isang batang babae na hindi namin kilala. Sa likuran ng litrato ay may nakasulat na, "Sa aking mga mahal na apo, ang inyong kaibigan ay laging nandiyan." Napatingin kami sa isa't isa ni Marco, puno ng pagkalito ngunit may bagong pag-unawa. Ang kaibigan na hindi namin nakikita ay palaging nandyan, sa anyo ng pagmamahal at alaala ni Lola. Sa kanyang mga kwento, sa kanyang mga bulong, at sa kanyang mga lihim na iniwan sa amin. Ngunit bago pa man namin lubos na maunawaan ang lahat, biglang nagbago ang hangin sa silid. Ang mga dingding ay tila umikot at ang mga litrato ay naglaho. Sa isang iglap, kami ay napunta sa isang bagong lugar. Isang pook na hindi namin alam kung paano namin narating. "Nasaan tayo?" tanong ni Marco, puno ng takot at pagtataka. Hindi ko alam ang sagot, ngunit alam kong ito ay bahagi ng aming paglalakbay. Isang bagong simula na puno ng misteryo at pag-asa. At sa puntong iyon, narinig namin ang isang boses, hindi mula sa loob ng silid, kundi mula sa loob ng aming mga puso. "Magtiwala kayo," sabi ng boses, isang paalala na ang aming kaibigan ay palaging nandiyan, handang gabayan kami sa aming bagong pakikipagsapalaran. Sa likod ng pintuan na iyon, sa likod ng mga misteryo, natutunan namin ang halaga ng tiwala. Sa isa't isa, sa aming pamilya, at sa kaibigang hindi namin nakikita. Ngunit ang tanong ay nananatili. Ano nga ba ang tunay na lihim ng lumang bahay ni Lola? At ano pa ang naghihintay sa amin sa kabila ng mga pintuan? Minsan ay napapaisip ako kung paano nagsimula ang lahat ng ito, ang mga misteryo, ang kakaibang pangyayari, at ang aming hindi inaasahang pagkakaibigan sa isang kaibigang hindi namin nakikita. Ako si Lila, at sa pagkakataong ito, ako at ang pinsan kong si Marco ay muling naglalakbay sa isang mundo na puno ng hiwaga at pag-asa. Nagsimula ang umagang iyon sa isang tila karaniwang araw, ngunit may kakaibang pakiramdam akong nararamdaman. May kung anong bumubulong sa akin na may mahalagang mangyayari. Pagdating ko sa bahay ni Marco, nakita ko siyang abala sa pagbabasa ng isang lumang aklat na natagpuan namin sa attic noong isang araw. Ang aklat na iyon ay puno ng mga kwento at alamat tungkol sa mga nilalang na hindi nakikita. Mga nilalang na sa aming karanasan ay hindi lamang kathang isip. "Lila, tingnan mo ito," sabi ni Marco habang itinuturo ang isang pahina. May kwento dito tungkol sa isang tagapag-ingat na naglalakbay sa pagitan ng mga mundo. Sinasabi rito na siya ang nag-uugnay sa mga tao at sa mga hindi nakikita. Napatitig ako sa pahina. Sa loob ng ilang sandali, tila nagliwanag ang lahat ng bagay. "Sa tingin mo ba, ito ang kaibigan natin?" Tanong ko, ngumiti si Marco. "Posible. At kung siya nga, kailangan natin siyang hanapin." Nagpasya kaming magtungo sa kakahuyan kung saan unang nagpakita ang aming kaibigan. Ang aming kaibigan na kahit hindi namin nakikita ay palaging naroon, isang presensyang nagbigay sa amin ng tapang at kumpiyansa. Madalas naming maramdaman ang kanyang presensya sa paligid, parang isang banayad na hangin na bumabalot sa amin. Habang naglalakad kami sa makalumang daan ng kagubatan, napansin kong nagiba ang paligid. Ang mga puno ay tila mas mataas, ang hangin mas malamig, at ang katahimikan mas malalim. May kakaibang enerhiya na bumabalot sa amin na para bang ang mundo ay naghahanda para sa isang paghahayag.
Ilang oras na ang lumipas at kami ay tila naliligaw na sa loob ng kagubatan. Napagod kami at nagpasiyang magpahinga sa lilim ng isang malaking puno. Habang nakaupo kami, napansin ko ang isang maliit na liwanag na kumikislap sa di kalayuan. Isa itong pamilyar na liwanag, ang liwanag na palagi naming sinusundan. Marco, tingnan mo, bulong ko habang itinuturo ang liwanag. Tumayo kami at dahan-dahang lumapit dito. Sa bawat hakbang ay mas lalong bumibilis ang tibok ng aking puso. Alam kong malapit na kami sa katotohanan. Nang makarating kami sa liwanag, isang di kapani-paniwalang tanawin ang bumungad sa amin. Isang portal na nagliliwanag sa gitna ng kagubatan, tila naghihintay na buksan. Sa kabila nito, nakita ko ang mga anino ng isang mundo na hindi ko pa nakikita. Mga anyo ng mga nilalang na tila nag-aanyaya sa amin na pumasok. Napatingin ako kay Marco. Ito na siguro ang pagkakataon natin, sabi ko, puno ng pag-aalinlangan at pananabik. Tumango siya. Handa ka na ba? Bago pa man ako makasagot, isang tinig ang umalingaw-ngaw mula sa portal. Isang tinig na puno ng kabaitan at pagmamahal. Lila, Marco, oras na para malaman ninyo ang katotohanan. Napatingin kami sa isa't isa, puno ng pagkamangha. Ito ang kaibigan naming hindi namin nakikita, sumasalubong sa amin mula sa kabila ng portal. Sa wakas, maririnig na namin ang kanyang kwento. Habang papalapit kami sa portal, naramdaman ko ang isang malakas na puwersa na humihigop sa amin. Naramdaman kong buo na ang aking loob. Ngunit bago pa man kami makapasok, may biglang nagbago. Ang paligid ay biglang nagdilim at ang portal ay unti-unting nagsara. Walang ano-ano'y nagising kami sa lilim ng malaking puno kung saan kami unang nagpahinga. Wala na ang liwanag, wala na ang portal. Parang panaginip lamang ang lahat. Ngunit hindi. Alam kong totoo ang lahat ng nangyari. At sa aming pagtayo, napansin namin ang isang bagay sa lupa. Isang piraso ng papel mula sa lumang aklat na hawak ni Marco kanina. Nakasaad dito ang mga salitang, ang pagtitiwala ay ang susi sa lahat ng lihim. Napatingin kami ni Marco sa isa't isa, puno ng tanong, ngunit mas handang magtiwala kaysa kailanman. Sa kabila ng misteryo, alam naming hindi pa ito ang katapusan. Ang aming kaibigan ay naroon pa rin, nagmamasid at naghihintay. At kami determinado ng malaman ang buong katotohanan. Sa kabila ng takot at kaba na bumabalot sa aming mga puso, naramdaman kong may kakaiba sa hangin ng araw na iyon. Ang mga dahon ng puno sa likod ng bahay ni Lolo Isko ay tila may sariling buhay, sumasayaw sa himig ng hangin na hindi namin marinig. Si Carla, ang pinsan kong masayahin at palaging puno ng enerhiya, ay tila tahimik ngayon. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan, parang inaalala ang isang bagay na hindi niya mahanap. May nararamdaman ka bang kakaiba? Tanong ko sa kanya habang naglalakad kami papunta sa lumang bahay ng aming lolo. Isang bahay na puno ng alaala, kwento at misteryo. Oo, parang may bumubulong sa akin. Hindi ko maipaliwanag. Sagot ni Carla habang iniiwas ang tingin mula sa akin. Napansin kong may hawak siyang lumang libro, ang paborito niyang gawing diary. Ngunit ngayong araw, tila mas mabigat ang laman nito. Nagpatuloy kami sa paglalakad at sa bawat hakbang, lalo kong naramdaman ang presensya ng aming kaibigan na hindi nakikita. Isang presensyang nagbibigay sa amin ng lakas ng loob kahit alam naming may panganib na nagkukubli sa dilim. Siya ang gabay namin sa bawat pagsubok, ang hindi nakikitang kaibigan na laging nandiyan kahit hindi namin siya makita. Pagdating namin sa bahay ni Lolo Isko, bumungad sa amin ang isang kakaibang eksena. Ang mga pinto ay nakabukas at ang loob ng bahay ay tila puno ng mga anino. Ang mga anino'y gumagalaw, ngunit hindi ito nakakatakot. Sa halip, ito'y nag-uudyok sa amin na pumasok. Parang mga kamay na nag-aanyaya,
Hinihikayat kaming tuklasin ang lihim na nakatago sa loob. Carla, narito na tayo. Kailangan nating malaman kung ano ang sinasabi ng mga anino. Bulong ko sa kanya habang dahan-dahan kaming pumasok sa loob. Sa loob, ang mga pader ay punong-puno ng mga lumang larawan, mga alaala ng aming pamilya. Ngunit ang isa sa mga larawan ay tila ibang-iba. Isang larawan na hindi namin napansin noon. Isang imahe ng isang batang lalaking nasa likod ng aming lolo. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng lihim, mga tanong na hindi masagot. Siya ba ang kaibigan natin? Tanong ni Carla habang tinuturo ang larawan. Hindi ko alam ang sagot, ngunit naramdaman kong siya nga. Siya ang naging gabay namin, ang di nakikitang kaibigan na nag-uudyok sa amin na magtiwala sa isa't isa. May kurot sa puso ko habang iniisip ang posibilidad na ang batang lalaki sa larawan ay isang bahagi ng aming kwento, isang bahagi ng aming pamilya. Habang tinitingnan namin ang larawan, biglang umihip ang hangin sa loob ng bahay. Ang mga anino sa paligid ay nagsimulang sumayaw, nagkaisa at nagbigay ng isang mensahe. Isang mensahe na hindi namin inaasahan. Magtiwala kayo sa isa't isa. Ang inyong lakas ay nasa inyong pagkakaibigan. Ang boses na umalingaw-ngaw ay hindi mula sa isang tao, ngunit mula sa hangin mismo, mula sa mga anino na naging bahagi ng aming kwento. Ang aming kaibigan, ang hindi nakikitang gabay, ay nagbigay sa amin ng huling paalala. Pagkatapos ay biglang nagbago ang paligid. Ang mga anino ay nagsimulang mag-iba ng hugis at ang bahay ni Lolo Isko ay tila naglaho. Kami ay nasa isang lugar na hindi namin alam, isang lugar na puno ng liwanag at pag-asa. Carla, ano ito? Nasaan tayo? Tanong ko, habang nararamdaman ang kakaibang kuryente sa hangin. Ngumiti si Carla, isang ngiti na puno ng pag-unawa. Ito ang lugar kung saan ang mga lihim ay nagiging katotohanan, kung saan ang mga kaibigan ay nagiging pamilya. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang init ng kanyang kamay sa akin. Ang aming pagkakaibigan, ang aming pagtitiwala sa isa't isa ay ang susi sa lahat ng ito. Ang hindi nakikitang kaibigan ay naging bahagi ng aming pamilya, bahagi ng aming kwento na hindi namin makakalimutan. Ngunit bago pa man kami makapag-isip ng susunod na hakbang, isang matinis na tunog ang pumuno sa hangin. Isang tunog na parang mga kampanilya, ngunit may halong ingay na hindi namin maipaliwanag. At sa dulo ng tunog na iyon, isang anino ang lumitaw, mas maliwanag kaysa sa iba. Ang anino ay may hawak na susi, isang susi na tila magbubukas sa isang bagong kabanata ng aming kwento. Carla, mukhang may bagong misteryo na naman, sambit ko habang tinitingnan ang anino na may hawak na susi. Ngumiti siya, puno ng pag-asa at pananabik. Oo, ngunit sa pagkakataong ito, alam kong hindi na tayo nag-iisa. At sa puntong iyon, alam kong ang aming kwento ay hindi pa tapos. Sa likod ng bawat misteryo ay isang bagong simula, isang bagong pagkakataon upang magtiwala sa isa't isa at isang bagong paglalakbay kasama ang aming hindi nakikitang kaibigan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang magpinsang sina Lila at Dario ay natutunan ang halaga ng pagtitiwala sa isa't isa sa pamamagitan ng kanilang di pangkaraniwang kaibigan na si Enzo. Isang kaibigang hindi nakikita, ngunit naghatid sa amin sa isang mundo ng hiwaga at pagkamangha. Ako si Lila, 14 na taong gulang at masigasig na nagpapaliwanag sa mga karanasan namin ni Dario. Sa kabila ng aming mga alitan at pagkakaiba, ang hindi nakikitang presensya ni Enzo ay naging tulay sa aming pagsasama. Sa simula, hindi ko lubos na maintindihan kung bakit siya ang aming pinili ng pagkakataon. Ngunit sa paglipas ng mga araw, unti-unti kong naintindihan ang kanyang layunin. Nagsimula ang lahat noong isang gabi
habang kami ni Dario ay nag-uusap sa ilalim ng mga bituin sa likod ng bahay ng aming lola. Puno ng pagdududa ang aming mga puso matapos ang isang araw na puno ng di pagkakaintindihan. Si Dario, sa kanyang masamang timpla ay tila hindi makahanap ng tamang mga salita upang makipagkomunikasyon. Ako naman ay nagpipilit na intindihin siya kahit na minsang mahirap. May isang bagay na kailangan mong malaman, biglang sabi ni Enzo. Isang malamig na hangin ang dumampi sa aming balat na tila isang bulong mula sa kalawakan. Hindi namin siya nakikita, ngunit ang kanyang presensya ay laging nararamdaman. Anong bagay, Enzo? Tanong ni Dario. Ang kanyang boses ay may halong pag-aalinlangan at pag-asa. May isang lihim na daan sa likod ng lumang puno, sagot ni Enzo. Isang daan na magdadala sa inyo sa lugar na hindi ninyo inaasahan. Napatingin kami ni Dario sa isa't isa, ang aming mga mata ay puno ng kuryosidad. Sa kabila ng mga pag-aalinlangan, kami ay naniniwala kay Enzo. Sa bawat gabing nadadaanan namin sa ilalim ng mga bituin, ang kanyang mga salita ay tila palaging puno ng katotohanan, kahit na ito ay hindi palaging madaling paniwalaan. Kinabukasan, sa ilalim ng liwanag ng araw, sinimulan namin ang aming paglalakbay. Pinuntahan namin ang lumang puno sa likod ng bahay ng aming lola, ang isang lugar na hindi namin pinapansin dati. At doon, sa likod ng makakapal na dahon, ay natagpuan namin ang isang makipot na daan na tila nag-aanyaya sa amin na pumasok. Habang naglalakad kami, ang daan ay tila nagiging mas misteryoso. Ang paligid ay unti-unting nagbabago at ang mga tunog ng kalikasan ay tila naging musika na pumapailan lang sa hangin. Ang mga puno ay nagiging mas malalaki, ang mga dahon ay nagiging mas makulay at ang hangin ay nagiging mas malamig. Nararamdaman mo ba ito, Lila? Tanong ni Dario. Ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha. Oo, Dario, parang ibang mundo ito, sagot ko, habang ang aking puso ay puno ng kahulugan at kuryosidad. Habang patuloy kaming naglalakbay, naramdaman namin ang presensya ni Enzo na tila mas malapit sa amin. Ang kanyang mga bulong ay nagiging gabay sa aming paglalakbay, na tila isang kaibigan na nag-aanyaya sa amin na tuklasin ang mga hiwaga ng kanyang mundo. At doon, sa gitna ng kagubatan, natagpuan namin ang isang sinaunang pintuan. Isang pintuang gawa sa kahoy na puno ng mga ukit na tila nagkukwento ng isang alamat. Ang pintuan ay tila nag-aanyaya sa amin na pumasok, ngunit sa parehong oras ay nagbibigay ng babala. Sa likod ng pintuang ito ay ang sagot sa inyong mga tanong, sabi ni Enzo. Ang kanyang boses ay puno ng misteryo. Nag-atubili kami ni Dario, ang aming mga puso ay puno ng pag-aalinlangan at takot. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, kami ay nagdesisyon na pumasok. Sa aming pagpasok, ang mundo sa likod ng pintuan ay tila isang kaharian ng mga pangarap. Ang mga kulay ay naglalaro sa aming mga mata, ang mga tunog ay nagiging musika sa aming mga tainga, at ang hangin ay puno ng mga amoy na nagdadala sa amin sa iba't ibang panahon. Ngunit sa gitna ng kagandahan ng lugar na iyon, may isang bagay na hindi inaasahan. Isang bagay na nagdulot ng takot sa aming mga puso. Isang bagay na nagbigay ng twist sa aming paglalakbay. Sa isang sulok ng lugar na iyon, natagpuan namin ang isang larawan. Isang larawan na tila pamilyar sa amin. Isang larawan ng aming pamilya, ngunit hindi namin kilala ang isa sa mga taong nasa larawan. Isang taong tila malapit sa amin, ngunit hindi namin matandaan kung sino siya. Enzo, sino ang taong ito? Tanong ni Dario, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Ngunit sa pagkakataong iyon, si Enzo ay hindi sumagot. Ang kanyang presensya ay tila naglaho at ang kanyang mga bulong ay naging katahimikan. Sa gitna ng kagandahan ng lugar na iyon, kami ay iniwan ng isang tanong na hindi namin alam kung paano sasagutin.
Ang aming paglalakbay ay nagkaroon ng twist na hindi namin inaasahan. Ang aming pagtitiwala ay nasubok at ang aming pagkakaibigan ay naging mas matibay sa kabila ng hindi inaasahang mga kaganapan. At sa dulo ng aming paglalakbay, kami ay naiwan ng isang cliffhanger. Isang tanong na kailangan naming sagutin. Sino ang taong iyon sa larawan at ano ang kanyang koneksyon sa aming pamilya? Sa mga susunod na kabanata, kami ay magpapatuloy sa aming paglalakbay. Sa kabila ng mga pagsubok, kami ay magpapatuloy sa paghahanap ng sagot sa aming mga tanong at sa bawat hakbang kami ay magtitiwala kay Enzo, ang aming kaibigang hindi nakikita ngunit palaging nararamdaman. Mula sa aking kinatatayuan sa harap ng lumang mansyon, isang kakaibang kilabot ang bumabalot sa akin. Ang mga magulang ko ay palaging sinasabi sa amin na huwag kaming lalapit sa lugar na ito. Ngunit sa kabila ng mga babala, narito kami ni Marco, ang aking pinsan, na nag-uusyoso sa misteryosong mansyon. Sa simula, ang mansyon ay tila isang karaniwang lumang bahay lamang, ngunit habang lumalapit kami, parang may ibang enerhiya ang pumapaligid dito, isang puwersang hindi maipaliwanag. Sigurado ka ba dito, Ana? Tanong ni Marco habang hawak ang aking kamay. Baka mas mapahamak pa tayo. Tumango ako, puno ng determinasyon. Kailangan nating malaman ang katotohanan. Marco, baka ito na ang sagot sa lahat ng mga nangyayari sa atin. Mula nang nagsimula kaming makipagkaibigan sa aming dinakikitang kaibigan na si Lila, nag-iba ang takbo ng aming buhay. Si Lila na hindi namin alam kung siya ba ay isang multo o isang nilalang na hindi kabilang sa mundong ito, ay nagbigay sa amin ng mga pahiwatig tungkol sa mansyon. At ngayon, nararamdaman ko na ang sagot sa lahat ng aming katanungan ay nasa loob ng lumang bahay na ito. Pagpasok namin sa mansyon, bumungad sa amin ang isang malawak na bulwagan, puno ng alikabok at mga lumang kasangkapan. Ang mga dingding ay may mga antigong larawan na tila nakamasid sa amin. Ang bawat hakbang namin ay nagdudulot ng tunog ng mga lumang kahoy sa ilalim ng aming mga paa. Ang tunog ay tila isang babala, ngunit hindi kami nagpapigil. Lila, nandito ka ba? Tanong ni Marco, umaasa na maririnig namin ang kanyang tinig. Tahimik, tanging ang tunog ng hangin na pumapasok sa mga sirang bintana ang naririnig namin. Nagpatuloy kami sa paggalugad hanggang sa makarating kami sa isang kwarto na may kakaibang aura. Ang kwarto ay puno ng mga libro at mga lumang gamit. Sa gitna, may isang lamesa na may nakakalat na mga papel. Lumapit ako sa lamesa at binasa ang nakasulat sa isang papel. Ang lihim ay nasa loob ng puso ng mansyon. Tanging ang may dalisay na puso ang makakakita. Napatingin kami ni Marco sa isa't isa. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Tanong niya. Bago pa man kami makapag-isip ng kasagutan, narinig namin ang isang mahina ngunit malinaw na tawanan. Isang tawanan na pamilyar sa amin. Si Lila, ngunit bakit siya tumatawa? Paglingon namin, nakita namin ang isang anino na gumagalaw sa dingding. Ang anino ay kumikilos na para bang may sariling buhay. Hindi namin alam kung ito ba'y si Lila o isa pang nilalang. Ana, Marco, oras na para malaman ninyo ang totoo. Sabi ng tinig mula sa anino. Ang mansyon na ito ay may lihim na hindi pa ninyo natutuklasan. Bigla kong naramdaman ang paggalaw ng sahig. Ang lamesa ay tila gumagalaw papunta sa gitna ng kwarto. Sa ilalim nito may isang pintuan na nakatago. Mukhang ito ang sinasabi sa papel, Marco. Sabi ko, dapat natin itong buksan. Sa tulong ni Marco, binuksan namin ang pintuan. Dahan-dahan, bumungad sa amin ang isang hagdan pababa sa isang madilim na lagusan. Ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ay mas naging matindi. Nagsimula kaming bumaba, hawak ang isa't isa. Hindi namin alam kung saan patungo ang lagusan, ngunit alam namin na ito ang susi sa lahat ng misteryo. Habang bumababa,
naramdaman ko ang kakaibang presensya. Para bang may mga mata na nakamasid sa amin, ngunit hindi namin makita kung ano o sino. Nang makarating kami sa dulo ng hagdan, bumungad sa amin ang isang maliit na silid na puno ng mga lumang gamit. Sa gitna, may isang kahon na tila edad na ng panahon. Lumapit kami sa kahon at dahan-dahang binuksan ito. Sa loob, may isang lumang journal na tila pagmamay-ari ng isang bata. Binasa namin ang unang pahina. Sa araw na ito, natuklasan ko ang lihim ng mansyon. Hindi ko akalain na ang kaibigan ko ay... Bigla kaming napahinto. Ang huling bahagi ng journal ay may punit. Sino nga ba ang kaibigan na tinutukoy ng bata? At ano ang lihim na natuklasan niya? Sa likod namin, narinig namin ang isang malakas na tunog. Nang lingunin namin, bumukas ang isa pang pinto, nagpapaalam na may bagong bahagi ng mansyon na maaari naming tuklasin. Ngunit naramdaman ko ang kilabot na tila may panganib sa likod ng pintong iyon. Ana, Marco, oras na para tuklasin ang nakatagong lihim ng mansyon, sabi ng tinig ni Layla, puno ng misteryo at pag-aanyaya. Napatingin kami ni Marco sa isa't isa, puno ng kaba ngunit excited sa bagong pagtuklas. Hindi namin alam kung ano ang naghihintay sa amin sa likod ng pintong iyon. Ngunit alam namin na ang sagot sa lahat ng aming katanungan ay naroon. Magtiwala kami sa isa't isa at sa kaibigan naming si Lila kahit na hindi namin siya lubos na nakikita. Bago kami pumasok, naramdaman ko ang kakaibang presensya sa paligid namin. Ang mga mata na nakamasid, ang mga anino na gumagalaw. Ano nga ba ang lihim na itinatago ng mansyon? At sino ang kaibigan ng batang nasa journal? Sa bawat hakbang, alam kong ito ang simula ng mas malaking misteryo. Ang araw ay unti-unting lumulubog sa malawak na kalangitan, nag-iiwan ng malagintong pagkinang sa paligid. Nakaupo kaming magpinsang sina Lila at Nico sa ilalim ng puno ng mangga sa likod bahay, nakamasid sa pag-ikot ng mga dahon na tila sumasayaw sa malamlam na hangin. Ang mga huling araw na nagdaan ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit sa kabila ng lahat, natutunan naming magtiwala sa isa't isa. Salamat sa isang kaibigang di namin nakikita. Sa tingin mo ba, tama ang ginagawa natin? Tanong ni Lila. Ang kanyang boses ay may halong kaba at pananabik. Sumandal ako sa puno, pinagmasdan ang langit na nagiging kulay, asol ng unti-unti. Hindi ko alam, Lila, pero parang may bagay na nagtutulak sa atin para ipagpatuloy ito. Matagal na naming nararamdaman ang presensya ng isang nilalang na hindi namin makita. Nagsimula ito ng isang gabi habang kami ay naglalaro sa lumang kisame ng bahay ni Lola. Bigla na lamang may naglaglagang mga lumang gamit at sa gitna ng kalat natagpuan namin ang isang lumang libro na tila may sariling buhay. Sa bawat paghawak at pagbuklat namin dito, isang malamig na hangin ang pumapasok sa silid at may bahagyang paggalaw sa paligid na para bang may mata na nakatingin sa amin. Simula noon, lagi na kaming may nararamdamang kakaiba. Isang di nakikitang kaibigan ang gumagabay sa amin. Sa umpisa, takot ang naramdaman namin, ngunit sa pagdaan ng mga araw, unti-unti kaming nagbago. Ang takot ay napalitan ng kuryosidad at ang kuryosidad ay napalitan ng pagtitiwala. Alam mo, Nico, biglang sabi ni Lila, parang mas naging matatag tayo dahil sa kanya. Tumango ako sa kanyang sinabi. Ang aming di nakikitang kaibigan ay nagbigay sa amin ng tapang at lakas ng loob. Sa bawat pagbisita namin sa lumang kisame, palaging may bagong tuklas na nagdadala sa amin sa isang mundo na puno ng hiwaga. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi namin maiwasang magtanong, sino o ano ang aming kaibigan. Sa isang pagkakataon, sinubukan namin siyang kausapin. Sino ka? Tanong ni Lila habang nakatayo sa gitna ng kisame. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa pag-asam ng kasagutan. Ngunit ang tanging tugon ay ang pag-ugong ng hangin
at ang marahang paggalaw ng mga kurtina. Sa kabila ng katahimikan, naramdaman namin ang kanyang presensya, hindi nakakatakot, kundi nagbibigay ng kapanatagan. Isang gabay na palaging nariyan, lalo na sa mga panahong kami ay naliligaw. Isang gabi, habang kami ay nag-uusap sa ilalim ng liwanag ng mga bituin, may narinig kaming mahina at pabulong na boses. Magtiwala, sabi nito, halos hindi marinig, ngunit sapat na upang kami ay magising sa katotohanan na hindi kami nag-iisa. Ang boses na iyon ang naging simula ng mas malalim naming pagtitiwala sa isa't isa. Sa bawat hakbang na aming tinatahak, lagi naming iniisip ang kanyang mga salita, magtiwala. At sa bawat problema na aming hinaharap, ang di nakikitang kaibigan ay nariyan upang gabayan kami. Ngunit sa kabila ng lahat, isang bagay ang hindi namin maunawaan. Bakit niya kami tinutulungan? Ano ang gusto niyang ipahiwatig sa kanyang mga bulong na tila isang misteryo? Isang gabi, habang kami ay naglalakad sa hardin, may narinig kaming isang kakaibang tunog. Parang may umiikot na hangin sa aming paligid. Nang bumalik kami sa kisame, isang sulat ang nag-aabang sa amin. Isang liham na tila matagal nang nakatago. Nico, tingnan mo ito, sabi ni Lila, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Binuksan namin ang liham at binasa ang mga salitang nakasulat dito. Sa bawat tiwala, mayroong lihim na dapat tuklasin. Sa bawat pagtitiwala, mayroong daan patungo sa katotohanan. Sa kabila ng mga nakalilitong mensahe, naramdaman namin ang isang kakaibang koneksyon. Ang aming di nakikitang kaibigan ay hindi lamang gabay, kundi bahagi ng isang mas malalim na kwento na unti-unti naming natutuklasan. Ngunit isang tanong ang hindi maalis sa aming isipan. Sino siya at ano ang lihim na ito? Sa kabila ng mga pag-aalinlangan, alam namin na kailangan naming ipagpatuloy ang aming paglalakbay. Habang kami ay nag-uusap, biglang nagbago ang hangin. Isang malamig na simoy ang dumaan sa aming paligid at sa isang iglap, naramdaman namin ang presensya ng aming kaibigan. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang nangyari. Ang kisame ay biglang lumiwanag at sa gitna ng liwanag, isang anino ang nagpakita. Nico, ano iyon? Tanong ni Lila. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, ngunit isang bagay ang sigurado. Ang aming di nakikitang kaibigan ay hindi na lamang basta presensya. Siya ay isang anino na may lihim na dapat naming tuklasin. At sa oras na iyon, alam namin na hindi na kami makakabalik pa. Ang aming paglalakbay ay nagsisimula pa lamang at ang misteryo na aming hinaharap ay mas malalim kaysa sa aming inaakala.